ABS Media Gala. At Aladdin, sila ay nagbahagi ng kanilang nakaraan. Pagkatapos ng 2 buwang pananatili ni Florante sa Atenas, ay nakatanggap siya ng ikalawang liham galing sa kanyang ama na si Duque Briseyo na nagpapahayag na sinusundo at pinapauwi na siya sa Albania. Sa wakas, nakauwi na rin ako sa Albania. Agad na tumakbo si Florante patungo sa kanyang ama at hinagkan niya ito. Ama, kay tagal nating hindi nakita. Anak, nakita na rin kita sa wakas. Manyan din ako, Florante. Ngunit na pinadalang liham galing sa bayan ng Crotona. Binasa ni Florante ang laman ng liham. Ama, ang liham ay nagpapahayag na humingi ng tulong ang bayan ng Crotona dahil sila ay sinakop ng mga Persyano. Di na nagulat si Duque Briseyo sa balita na kanilang natanggap. Anak, pumunta na tayo kay Haring Liceo upang ibalita ito. Bago umakyat sa hagdanan ng palasyo sina Duque Briseyo at Florante, ay sinalubong sila agad ni Haring Liceo at niyakap at sinamayan ito. Duque Briseyo, itong katabi mo ay kamukha ng Binging Guerrero na aking napangarap na magiging kaagapay ko sa pamamalakad sa palasyo. Sino ito at saan siya nakatira? Siya ang aking gugtong na anak na ihahandog ko sa iyo na maging isa sa iyong alagad. Tamang-tama pagdating mo. Ikaw ang magiging general ng buong dadalo sa bayang Crotona na sinakop ng mga Moro. Kahit nalabag sa loob ni Duque Briseyo na makipaglaban si Florante sa mura niyang edad, ay sumang-ayon pa rin ito dahil yun ang sabi ng hari. Labag man sa loob ko ang naging desisyon ng hari, ngunit wala na akong magagawa. Salamat, Ama, sa iyong pag-intindi sa akin. Dahil sa ginawang desisyon ni Haring Liceo, ay muling nagyakapan ang mag-ama at sila ay naupo at nagpintuhan. Ay siya namang pagdating ng isang magandang dilag na siyang ikinahumaling ni Florante sa kanyang kagandahan. General, pinakikilala ko sa iyo ang aking anak na si Prinsesa Laura. Ikaw ba si Venus? Bakit mo naman yan nasabi? Para ka kasing Diyosa ng kagandahan at ako ay iyong nakaisip. Ay! Alam mo, nakakabighani talaga ang iyong kagandahan. Ngayon lang ako nakakita ng isang magandang dilag na parang kaagaw ni Venus sa kagandahan. Napaisip si Florante dahil kung kailan niya nakilala si Laura ay siya namang pag-alis niya patungo sa Crotona. Sa loob ng 3 araw ng pananatili ni Florante sa Albania, sa kagustuhan ni Haring Liceo, ay pinahiwatig niya ang kanyang pagsinta kay Laura. Sayang lang dahil kung kailan kita nakita at nakilala ay siya namang pag-alis ko. Gusto ko man di na tumuloy sa pagpunta sa Crotona para lang makasama ka, ngunit kailangan ko dahil nasa panganib ang buhay ng mga taga-Crotona. Huwag kang mag-alala, Florante. Maghihintay ako sa iyo hanggang sa makabalik ka galing sa Crotona. Pagdating ng araw ng pag-alis si Florante patungo sa Crotona, Kaalis na ako, Prinsesa Laura. Hindi na ako makakasigurado na makakabalik pa ako dito ng buhay. Ngunit alalahanin mo, mamahalin kita habang buhay at hanggang sa kamatayan. nagulat si Florante nang biglang umiyak si Laura. Mag-ingat ka, mahal. Ako'y maghihintay kahit gaano man katagal. Mag-ingat ka palagi. Umalis na si Florante patungo sa Crotona. Matapos ang labanan, nanalo ang hukbo ni Florante at dahil doon ay hinagkan at pinasalamatan siya ng mga taga-Crotona at ang hari nito na kanyang nuno. Nanatili si Florante ng 5 buwan sa Crotona sa kagustuhan ng kanyang nuno at sila ay nagdiwang dahil sa kanyang pagkapanalo. Pagkatapos ng 5 buwan, bumalik si Florante sa Albania at di inaasahang pangyayari ang kanyang nakita. May nakita siyang isang babae na nakagapos at agad niya itong sinulungan. Ano bang problema nyo? Anong gusto nyo? Bitawan nyo ang babaeng yan kung ayaw nyo mabawian ng hininga. Wow, kanina ang salilitan. Anong gawin mo? E di humanda na lang kayo sa anong kaya kong gawin. Dinalo niya ang hukbo ng Turko at nakita niya si Laura ang nakagapos. Bumalik na tayo sa kasalukuyan.
Kung di kita makukuha sa santong dasalan, dadaanin kita sa dahas. Huwag mong itutuloy ang binabalak mo, Conde Adolfo. Maawa ka. Kahit nagmakaawa na si Laura na di ituloy ang balak ni Adolfo, ay hindi pa rin nakinig si Adolfo. Nang subukan niya itong gahasain, ay siya namang pagdating ni Fleda at sinana niya ito, kaya nailigtas niya si Laura. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Ayos lang ako. Salamat at ako'y iyong tinulungan. Walang anuman. Ako pala si Clarida, galing sa kaharian ng Persia. Ako nga pala si Laura, galing sa kaharian ng Albania. Naging magkaibigan sila at nag-usap sila tungkol sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Maya't maya ay narinig ni Florante at Aladin ang pag-uusap ng dalawang tao. Narinig mo ba yun, Florante? Oo, narinig ko yun. At sa tingin ko ay tinig yun ng dalawang babae. Tara, tignan natin kung sino yun. Sige, tara. Pinuntahan ni Florante at Aladin kung saan nanggaling ang tinig. Tama nga ang hinala nila. Tinig na iyon ng dalawang babae at sa di inaasahan, sina Laura at Florida pala iyon, ang dalawang babae na nagpapatibok ng kanilang puso. Hinagka ni Florante si Laura. Nagagalak akong nakita na muli tayo. Akala ko habang buhay na tayo makahihiwalay sa isa't isa. Ako din ay nagagalak aking mahal. Samantala, kagaya ni Florante at Laura, gayon din ang nangyari sa dalawang magkasintahan na sina Fleda at Aladin. Biglang dumating si Menandro. Ako'y nasisiyahan dahil nakita ko na kayo. At sa akin nakikita ay mukhang nagkakabalikan na kayo. Ha? Ano naman yun? Meron akong dalang magandang balita. Nabawi ko ang Albania sa kamay ni Conde Adolfo. Noon, ang Albania ay balisa sa pagsakop ni Adolfo. Ngunit ngayon, inasahan kong ito'y babalik sa dati. Nang bumalik na sila sa kanya-kanya nilang kaharian, ay agad na inalok ni Florante si Laura na magpakasal. Una pa lang kitang nakita ay minahal na kita. At lubos ako nasiyahan na malaman kong mahal mo rin ako. Marami ng pagsubok ang ating dinaanan. Akala ko hindi na tayo magkikita pang muli nang pumunta ako sa Crotona. At akala ko di na tayo magkakatuluyan at iniisip ko noon na di mo na ako mahal at pinagpalit mo ako kay Adolfo. Ngayon ay alam kong mahal mo ako at siguraduhin kong hindi na tayo magkakahiwalay. Ano ba yung pinagsasabi mo, Florante? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ano bang ibig mong sabihin? Di kita maintindihan. Kukunin ko itong pagkakataon na maging akin ka na habang buhay at magsama na mamuhay ng payapa kasama ng magiging anak natin. Laura, matatanggap mo ba ako na maging asawa na at sama ng iyong magiging anak? Papayag ka ba magpakasal sa akin? Mahal kita, Laura, at siguraduhin kong hindi ka iiyak. Dahil ikay aking nasaktan, kundi iiyak ka dahil sa saya na iyong madarama sa ating pagkasama. Oo, papayag ako na maging asawa mo at maging ama ng ating mga magiging supling. Mamahalin din kita ng walang kapalit at kahit anong mangyari, hindi kita ipagpapalit. Magkasama tayo habang buhay at magmamahalan ng walang hanggan. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanda para sa kasal ni Florante at Laura, namuhay ng mapayapa sina Laura at Florante, gayon din sina Freda at Aladin. Langit ang buhay sa tuwing ikaw